So, hello guys. Good evening. So, ito na nga. Medyo hindi ako nagtitrade ngayong araw kasi medyo masama ang pakiramdam ko. Then, pag open ko ng messenger ko or ng FB Lite ko, may nag-message sa akin, scam daw. So, nagulat ako kasi wala naman kaming conversation. Kaka-accept ko nga lang sa kanya galing spam request or message request. Ayan, takang-taka ko. Sabi ko, po, wala nga po ako convo sa'yo, tapos chat mo po ako ganyan. Then, ayun na nga, nadali siya ng poster ko. Ito yung conversation, sinend niya. Ayan, nagpapakonvert doon, nag-PM. Siya ang nag-PM sa poster ko. Ayan o, hello po, pwede po pa-trade. Siya mismo ang nag-message sa poster ko. Okay? Hindi po sa akin nag-message, mare, sa poster ko. Gaano ba magkaiba yung profile namin ng poster ko at profile ko, di ba? Paulit-ulit naman ako nagpapaalala dito sa channel. O, ayan, replyan siya. Nareplyan siya ng poster. O, ilan po yan, sir? Nagniningning. Kasi, imaginin mo, itong poster na to madalas, siya yung nagme-message sa client. Ini-snipe niya yung mga nagme-message sa akin. Kaya siya hindi daw ako maka-message. Restricted daw ako. Ayun daw yung FB niya. Kineme or whatsoever. Itong client na to, ang matindi. Yung poster mismo, yun yung message niya. So, ayan pa si bakla. Feel free pa magbigay ng OTP at MPIN sa G-Gibbs. Shout out sa mga G-Gibbs client ko. Alam niyo yan. Alam niyo na kapag process tayo, nagpapaalam ako at madalas video call well process tayo dahil medyo nakakataas ng anxiety ang ganyang process. Kaya bibihira ko i-process yan. Madalas, QR tsaka payables tayo, diba? Shout out sa inyo, comment kayo kung totoo. Ayan, si bakla, so bigay ng OTP MPIN, walang duda, ni walang video call si akla, Diyos mio. Again, minessage niya yung poster, hindi ako ha. Dinirect message niya yung poster, my goodness. O edi ayan, sinend ko yung YouTube channel, yung YouTube link na nang pinost ko yung poster. Ilang beses na actually, paulit-ulit ako sa video ko. Ginawan ko pa ng sariling video yung poster. Pero wala pa rin. Hindi niya alam kung saan ipipm. PNM na yung poster. My goodness. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito ha. Madalas kasi yung mga nai-scam ng poster ko, yung poster ko talaga yung nagme-message sa kanila. Akala nila ako daw. Pero ito, ibang klase. Diyos ko po. Siya mismo yung namili ng ipipm niya. At yung napili niya, yung poster ko pa. Diba? Wala. Ayan, edi sabi ko sa kanya, anong ine-expect nila, diba? Syempre, ine-expect nila na, ano gusto nyo, simpatya ko, paano, i-comfort ko kayo, gusto nyo ba ganon? Hindi po, huwag nyo expect sa akin yan. Sinabihan ko na lang sila ng real talk na next time, matuto ka po mag-check. Kasi ibang-iba naman yung profile ko, laman ng profile ko, sa laman ng profile niya. Tsaka, number 1 kong sinasabi po ulit sa lahat ng video, na makipag-video call kayo bago process. Diba? Kasi ako, lagi kong pinoprovide ng pagmumukha na to sa bawat video ko. Sa video call pa kaya hindi? Tsaka, number 1 rule, pag nagkamali ka at na-realize mo na magkaiba yung may-ari nun at nakita mo ng poster, huwag ka magagalit sa legit. Magalit ka sa sarili mo. Kasi, hinayaan mo yan mangyari sa'yo. You let it. Nagpa-scam ka. It's your choice. It is your responsibility na ingatan yung pera mo. Diba? Hindi ko naman responsibilidad yan. Ayan pa si bakla, girl, sabi sa akin, wala naman po warning na nakalagay sa DP nyo para ma-aware yung tao daw. Wala daw akong warning. Ay, Diyos ko si bakla, araw-araw sa ginawa ni Lord sa lahat ng videos ko. Mag-ingat sa poster at makipag-video ko lagi ang sinasabi ko. Pero si bakla, hindi yata aware. Diyos ko po. Kasi yan, no, pin post ko. Pa-legit check po sa mga nakatanasa ko na. Doble ingat sa poster. Makipag-video call ka muna bago transact. Girl, pin post na yan, girl. Di mo nabasa, girl? Diyos mio. So, ayan, ini-insist niya talaga, nakasalanan ko na wala daw akong awareness sa FB ko, kineme. Ulit. Like, kasalanan ko bang minessage mo yung poster kaysa sa legit? So, ayan, inend ko yung convo namin, or hindi na siya nag-reply kasi na-realize niya yata na talagang, oh my gosh, na-message niya talaga yung maling tao. Ayun, again, wag mo po isisi sa akin ang pagkukulang nyo sa pag-iingat. Salamat! Actually, mga babait ako. Yung mga ganyang nai-scam ng poster ko, madalas, kinakausap ko yung maayos, kinukomfort ko. Pero, kapag
banggit mo agad sa akin, scam or minura mo agad ako or what? Paano kita i-comfort? Binabaling mo na sa akin yung galit mo. Na alam mo na hindi ako yun. Nagets mo na eh, na-realize mo na eh. Napagkumpara mo na, na-search mo nga ako, diba? Na-search mo ako kaso huli na. Tapos, expect nyo, lalambingin kayo, tutulungan kayo, or what? Natato na pa lang, ako na yung minessage nyo. Hindi naman ako nagkukulang. Andyan sa YT ko yung link. Kapag nagpapalit ako ng Facebook, nag-update ako sa YT ko, nilalagay ko link, nag-video ako paulit-ulit. Ano pa ba? Sa message, lahat ina-update ko sa mga regular ko, nagte-text pa ako, nagagawa ko pang mag-text. Tapos, yung mga ganitong bagay, like, ang laki naman ng pinagkaiba siguro ng profile ko sa profile niya. Pero ang nagagawa niya pang i-PM, yung poser. Tapos ending ang sisi sa legit. Diba? Common sense minsan. Kasi, yung pera nyo, responsibilidad nyo yan ingatan. Hindi ko ako or sino mang legit trader ang mag-iingat niyan. Kasi po, kayo ang nakikipag-transact. Kung kinakailangan na mag-walk-in, walk-in. Kung kinakailangan na mag-video call while process, mag-video call. Diba? Kung kinakailangan, i-search mo muna yung tao, i-search mo. Hindi yung ending, kapag nadali ka na, dun mo lang marirealize na i-search yung tao. Diba? At makikita mo kung nasan yung totoong account. Hindi po valid yung mga ganito sa akin. Okay po. Yung mga kasalanan niyo, wag na wag niyo po isasisi sa ibang tao. Diba po? Kasi at the first place, hindi po kayo may scam kung una pa lang yung FB na minessage nyo, na-check nyo na. Diba po? Kasi minsan madalas, bago ka mag-message sa isang tao, chine-check mo muna yan eh. So, ano ba to? Legit ba to? Ano bang, nito? Ganito, ganyan. Chine-check mo bawat isa. Kita ba yung friend ito? Kita ba yung address? Fake account ba to? Bagong account ba to? May mga post ba? Ano ba to na pumapayag ba sa video call? Diba? Ito, iba talaga to, mga mahal. Gulat na gulat ako dito, kaya ka napablog ako. First time in history, sa loob ng simula 2022 na pagpaprocess ko ng pagko-convert ko at pagto-trade ko, naka-anim ng account na nga ako. First time na yung customer mismo ang nag-PM sa poster. Diba? Yung poster ang piniem, hindi yung legit. Tapos akin magagalit. Okay? Mag-isip po mag-isip. So, ayan mga mare, ang account ko. Ito, Angesley Pilierba, YT channel, AJP Trades. Disabled account po, pang-anim na account ko na to. Mga nagtatanong po kung bakit iba yung followers ko. Siyempre po nadadagdagan. Hindi naman po porket nag-video ko dito, yun na lagi yung followers ko. Umaangat din naman syempre, kasi may nagpo-follow naman na iba. Okay po? Anyways, kahit naman anong FB gamitin natin, gamitin ko, kung ako pa rin yan, at nakipag-video call kayo, etong pagmumukha pa rin na to dapat ang nakikita nyo. Diba? Kahit iba-ibahin pa yung link niyan, at FB account niyan, kahit paulit-ulit na andyan sa Twitter ba ilagay ng poster dyan, kung hindi naman nyo nakikipag-video call, bakit ka mag-go? Diba? Okay po, kasi yan ang top priority ko, ang mag-video call. Dahil yan lang po ang pang-counter natin sa mga poster. Diba po? Kasi sila, kaya naman nila bumili ng FB account papalitan nila, magmumukha na, actually, yung FB account nga nung poster ko, mas legit patignan dahil maraming friends yun, nakita ko lang sa account ng kakalala ko. Maraming friends yun, mga buy, tsaka mga created 2018 pa yata. Basta mga buy account sa FB. Diba? Kaysa dito sa akin bagong gawa. Kasi nga, kaka-disabled ko pa. Diba? Ikaw na lang ang bahala mag-analyze. Kasi, it's your responsibility, not mine. Okay? Huwag magalit sa legit. Magalit ka sa sarili mo. Okay? Tandaan, walang manluloko kung walang magpapaloko. Ayun lamang, ingat.